Ngayong panahon ng tag-init, maoobserbahang nakakaranas ng mahinang supply ng kuryente o kaya tumataas baba ang supply ng kuryente sa inyong mga tahanan. Ang haka-haka na nakakarami ay nagnanakaw ng kuryente ang inyong kooperatiba o di kaya sinasabing tataas sa magiging singil sa kuryente at maging sanhi pa ng pagsira ng inyong mga kagamitan. Lingid po sa inyong kaalaman, hindi po ito panggugulang ng inyong kooperatiba. Ang low voltage o ang mahinang supply ng kuryente at voltage fluctuations o ang biglaang pagbaba at pagtaas ng supply ng kuryente ay mga sitwasyong di rin kagustuhan ng kooperatiba. Ito ay nangyayari sa mga sumusunod na dahilan. Una, ang distansya ng linya ng National Grid Corporation of the Philippines. Ang transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang nagsisilbing daanan ng kuryente. Sa Tuguegarao City, Cagayan pa, nagmumula ang ruta ng kuryente na magsusupply sa mga bayan na sakop ng Codelco 2. Mahigit 100 kilometro ang tatahakin nito upang maiparating ang supply ng kuryente sa mga bahay at gusali. Sa haba at layo nito, ang paghatid sa kuryente ay naapektuhan upang magkaroon ng voltage drop o pagbaba ng voltahe na nagiging sanhi ng low voltage at voltage fluctuations. Pangalawa, ang mga producer ng kuryente o tinatawag na power plants ay may limitadong pagkukunan. Ngayong tag-init, ang mga dam na pinagkukuhanan ng kuryente ay salat sa panahong ito, dahilan upang kumuha ng kuryente sa mas malalayong lugar. Tulad ng nabanggit, ang pagitan ng power plants, distribution at mga bahay-bahay at malaking demand sa kuryente ay nakakaapekto sa serbisyo nito. Tandaan na ang Codelco 2 ay bumibili lamang ng kuryente sa mga power plants at nagsisilbing distributor nito. Maaaring tulad ang senaryong ito sa tubig. Ang low voltage sa kuryente ay tulad ng gripong mahina ang patak sa kadahilan ng kulang o malayo ang supply ng tubig. Ganun din po sa kuryente. Humihina ang supply habang lumalayo at humahaba ang linya ng kuryente. Ang voltage fluctuation naman ay tulad ng alon. Kung may disturbance sa supply at linya ng kuryente, tulad ng trippings o power adjustment, biglang nagbabago ang normal na daloy nito. Dahil rito, may mga ginawang pansamantalang solusyon ang Codelco 2 upang maiwasan ang low voltage at voltage fluctuations tulad na lamang ng pagkabit ng automatic voltage regulator upang maisaayos ang voltaheng isusupply sa kabahayan. Pangalawa, ang capacitor na tumutulong itaas ang voltahe upang makarating sa paroroonan nito. Sa kalagayan ng bayarin, hindi nakakaapekto sa pagtaas ng inyong electric bill ang voltage fluctuations. Ang pagpatak ng 1 kWh ay may katumbas ng mahigit 700 ikot sa metro. Ayon sa mga profesional, ang pagpatay-sindi ng ilaw ay hindi nakakapag-produce ng 1 kWh. Sa kaso naman ng appliances, may mga nabibiling devices tulad ng automatic voltage regulator at fuse upang protektahan ang mga electrical appliances. Hinihikayat po namin kayo na iwasan ang pagplansya, paggamit ng washing machine o sabay-sabay na paggamit ng appliances tuwing peak hours mula 6 p.m. hanggang 9 p.m. upang malimitahan ang voltage fluctuations. Nagsumite na ang Codelco 2 ng panukala sa ERC sa pagpapatayo ng karagdagang power substation upang masolusyonan ang problemang ito. Maraming salamat sa inyong pag-unawa. Created using Powtoon.